Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Alam po natin ang mga dakilang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Isipin nyo na lang yung katawa-tawang idea. Nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Nakita siya, nahipo yung kanyang kamay, yung kanyang paa. Ngayon, kung nung mga araw na yon na si Kristo'y nabuhay, nabuhay at nakita ng kanilang mga mata, buhay siya. Isipin niyo yung tagal ng panahon noon hanggang sa ngayon. Siyempre, hahanapin nating lahat. Di ba? Nasaan si Kristong muling nabuhay? Napakaabala naman ni Jesus sa buong mundo. Sa dami nating itong naniniwala sa Kanya. Kaya si Kristong muling nabuhay, na noon ay nakikita yung kanyang katawan, di ba? Siyempre, kinakailangan siya'y lumisan na sa mundong ito. Pero ang kanyang presensya ay panghabang panahon. Di ba? Bagamat siya'y lumisan, ibig sabihin mula noon, nakita ng mga alagad na siya'y umalis na sa mundong ito, di ba? Hindi ang ibig sabihin wala na siya. Sabi nga ng Panginoon, siya'y mananatili sa habang panahon sapagkat isusugo niya ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Ngayon, mga kapatid, sa buhay po natin ito, kung tayo pong lahat ay nananalig sa Diyos, di ba? No? Sigurado yon, meron tayong mga kanya-kanyang pangangailangan sapagkat ang tao, alam natin yung ating limitasyon. Kaya tatlong bagay na sana'y maging bukang bibig natin. Halimbawa, yung tayo'y sabihin natin laging humihingi ng awa ng Diyos. Lord, have mercy. Di ba? Tayo ay palaasa sa Diyos. At ganon din naman, maganda sa pandinig ng Diyos, yung tayo po'y umaamin at humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Di ba? Okay, kasi yung pagkakasala po natin, ibig sabihin, lumalayo ka sa Diyos. Nawawala ka sa iyong pakikipag-ugnay sa Diyos. At siyempre, maganda din naman po, humihingi ka ng awa sa Diyos, di ba? Humihingi ka ng tawad sa Diyos. At siyempre, maganda din naman po, maging bukang bibig natin yung pasasalamat. Maging bukang bibig po natin yun, no? Humihingi tayo ng awa, alam po natin yung kahinaan natin, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon sapagkat kung tayo makasalanan, tayo malayo sa Diyos, wala sa atin ang Diyos, di ba? At siyempre, sa araw-araw, tayo tumatanggap at nakikinabang ng biyaya ng Diyos. Kaya magandang bukang bibig, Lord, maraming salamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Ngayon, isa pang bagay na dapat po nating ituwid. Tayo mga Katoliko, lalo na sa Pilipinas, tungkol po natin ang imahen. Nazareno, pinagkakaguluhan, pinipilahan, hinihipo, di ba? Paa, hinahalikan, panyo, tuwaya, ipapahid, di ba? Gusto natin ng imahen. Pero tandaan po natin, kaya nga ang Panginoon ay lumisan na sa mundong ito. Siya'y panghabang panahon. Walang simula, walang katapos. Kaya naman, ang pangako ng Panginoon, ng kanyang presensya, ay ang pagpanabanal na Espiritu. Yung pagpanaog ng siyempre, ang banal na Espiritu ay presensya ng Diyos. No? Kaya tayo po mga Katoliko, parang hindi tayo kontento na hindi tayo lalapit sa imahen, hindi tayo kontento na hindi pupunas, di ba? Ang importante po yung pananalig. Basta't ikaw ay nananalig ng lubos sa Diyos, di ba? Maniwala po kayo, saan ka man naroroon, ang Diyos kapiling mo. Kaya napakabuti po ng Diyos. Kaya ang isang napakagandang patunay ng kabutihan ng Diyos sa atin, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabihin pa natin na tayo magpapakalayo-layo sa Diyos. Magpapakalayo-layo sa Diyos. Na-enjoy ka, nasilaw ka sa gananda ng mundo. Pero pakatandaan po natin, kung ang Diyos ay wala tayong magagawa. Di ba? Ngayon, kung ang Diyos hindi natin kinikilala, di ba?
hindi tayo nakikinig sa Kanya, maniwala ka, nabubuhay ka man sa mundong ito, wala kang magiging tunay na kasiyahan. Di ba? Kaya ang Diyos, ang Panginoon, hindi man natin nakikita, wala man tayong imahe na nakikita, ang swerte pa rin po natin at kaganda ng pananampalataya natin, yung tabernacle sa ating harapan. Di ba? Tuwing magsisimba po tayo, tinatanggap natin yung kanyang katawan, katawan ni Kristo. Amen. Di ba? At ang Panginoon ang nagsabi, ang Panginoon nagsabi, sa huling hapunan, yung tinapay at alak, ano sabi niya? Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Kita ninyo, sabihin pa niya na siya'y umakyat na sa langit at hindi na natin siya makikita, pero wag ka. Sa buhay nating ito, saan man at merong simbahan at nandiyan ang Blessed Sacrament, ang tabernakulo, sa ay tumatanggap ng Holy Communion, ang Diyos, ang Panginoon, hindi lamang natin nakikita, tinatanggap pa natin, nagiging siya ng ating katawan, ng ating buhay. Kaya tingnan po nyo ang kabutihan ng Diyos. Di ba? Magpakalayo-layo man tayo, ang Diyos pa rin ang sa atin. Patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. At pakatandaan natin, magpakalayo-layo ka at akala mo ang mundo'y napakaganda at nakasisilaw, di ba? Tandaan mo, kailanman at ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, ikaw ay magtatapos sa kamatayan ng iyong kaluluwa, sayang ang iyong buhay. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo.